Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan na iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan, ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano sa iyong tinanggap, upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, "Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling." Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin, "O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin." Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, "Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria." Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at tinanong ni Ezekias, "Ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo?" "Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako.
Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan, buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O puon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas, sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan sa nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi sila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga pilgrims po, sa mga parishioners at mga visitors po. Maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ang nakakalungkot po sa karanasan ng tao, madalas po,
Nababasa po natin sa mga newspapers, sinasabi nating tri-media. Maaaring sa internet, maaaring over the radio o over the television. Nakikita po natin ang nature ng pagnanakaw. Titingnan po natin sa buhay po, nakikita po natin yung professional na magnanakaw at yung nagnakaw dahil may kailangan. Sa nature po ng pagnanakaw, sabi na lang po natin, ang magnakaw naman talaga ay against sa Ten Commandments. Isa sa sinasabi po nga po nating mortal sin. Kaya ang isang taong nagkasala ng pagnanakaw, hinahatulan po talaga. Base o may-establish po ito ng mabuti. Misa po siguro po, I remember na mayroon pong nagnakaw ng gatas sa grocery dahil walang may pakain o mapainom na gatas sa kanyang anak. O sabihin po natin, naalala ko po yata noon, kumuha ng mangga sa bakuran, sa pagkuha ng mangga, nakulong. So bawat pagkakamali, may consequences. Pero tingnan po natin, meron lang pong iba talaga, hindi lang milyon, kundi billions, pero laya pa. Nakakapunta pa kahit saan. So bakit ko po ito na-express sa inyo? Kung ang isang tao, kumuha siya, nagnakaw siya dahil nagutom para sa kanyang anak. In words po talaga, masama talaga po ang magnakaw. Pero ang tanong, bakit nagnakaw? Anong dahilan kung bakit siya nagnakaw? Siyempre po may establish po natin. Pag na-establish po natin, o anong dahilan ng kanyang pagnanakaw, doon to natin makikita yung batas. At ano yung batas? Dahil lahat po ng batas ay for disiplina, for the discipline. Pero dapat, ang batas po ay may awa at habag. Lalo na po sa isang taong kumuha lang siya dahil para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Once lang po yung once. So, ibig sabihin, anong dahilan? Pero, pag ang nagnakaw, millions of billions, ito po talaga mortal na kasalanan. Excommunicating nga kung tutuusin eh. Kasi ang pagnanakaw ay isang kasalanan na kinakailangan po talagang panagutan. Kaya yung pong batas ay ginawa para turuan, para malaman kung ano talaga ang dapat nating gawin, kung ano ang mga consequences na mangyayari sa buhay. Ang isang mahirap, marahil kung titingnan po natin, to compensate yung pangangailangan, bakit nga ba nagnakaw? Kaya sa buhay po natin, ano ba yung mahalaga? Kasi po sa ating ibanghelyo, nakita po ng mga pariseyo, o mga serdote, sinasabi po natin na taga mga pangalaga ng batas, araw ng pamamahinga. At ang araw ng pamamahinga, narinig po natin sa ating Panginoong Yesus, na iyon ay nasa pangangalaga sa ilalim ng anak ng tao. Sapagkat ang salita, ang batas ay ginawa para magkaroon ng bawat isa po sa atin ng awa. Hindi ginawa ang batas, so sinasabing restricted na walang konsiderasyon. Meron po itong konsiderasyon. Lalo na kung ang established na ito ng pagkakasala niya ay dala ng pangangailangan. Dala na sinasabi nating pangangailangan na kung saan para matugunan ang buhay ng isang tao. Kaya ang batas ay may awa. Kaya ang batas na pinatutupad ang batas na ayon sa investigasyon, ipinapaalaala po sa atin na hindi po lahat ng batas ay masasabi nating nakakasira sa tao, kundi ito nakapagbibigay pa ng kahulugan
kung bakit tayo ay nabubuhay. Narinig po natin na ang kanyang mga alagad ay nagutom. Kaya nga po ang isang taong nagugutom, human instinct po talaga, gagawa siya ng paraan para po siya ay mabusog. Ipinapalaala sa ating ebanghelyo na lahat po tayo nagugutom. Saan ba tayo gutom? Hindi sa pagkain na pagkatapos natin kumain, after na isang oras ilalabas po natin. Ang pagkagutom po natin ay ang pagkilala po natin sa batas at pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Bawat isa po sa atin ay gutom. At ano yung kagutuman natin? Ang kagutuman na kung saan kailangan natin ang awa at grasya ng ating Panginoon. Lalo na po kung tayo may karamdaman, nagugutom tayo sa salita ng ating Panginoon para magkaroon ng kalunasan o paghilom ang ating nararamdaman. At yun ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga ang araw ng pamamahinga ay araw ng paghilom. Araw na sinasabi ng ating Panginoon ng kaginhawaan. Araw ng liwanag. Araw ng lahat ng mga taong humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, nagugutom tayo hindi dahil gutom sa mga kinakain natin. Nagugutom tayo sa ating Panginoon dahil ang pagkakaalam po natin sa ating sarili, tayo ay pinababayaan ng ating Panginoon. Hindi po tayo pinababayaan. Kaya nga po, everything ipinuprovide niya sa pangangailangan po natin. Kaya kailangan lang po natin pagsumikapan na maunawaan na bawat kanyang salita ay nagbibigay ng kabusugan sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po ang mga Pariseo ay galit na galit sa ating Panginoong Yesus dahil sa sinasabi nilang hindi tinutupad ang araw ng pamamahinga. Sinabi ng ating Panginoon, lalo ng mga Pariseo at mga pasaserdote at mga eskriba, hindi po nila naiintindihan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga po, every time na gumagawa ang ating Panginoon, naandyan siya, naandyan sila para tingnan kung ano ang movement na ginagawa ng Diyos. Kahit naman po sa ating buhay, pag ikaw may ginagawang kabutihan, mayroong bantay. Lalong-lalo na po yung mga taong kasama po natin na sobra ang inggit na higit pa sa kanyang pagkatao. Kaya ang isang tao'y gumiginhawa, hayaan nyo lang pong ipagpatuloy po ninyo ang kanilang kaginhawaan. Hindi po tayo sinasabing sisirain po natin, kundi ang kailangan po ay ang suporta at pang-unawa ng bawat isa po sa atin. Maraming aspeto ang paggawa ng kabutihan. Maraming aspeto ang paggawa ng katotohanan. Kaya't sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, tutuparin po natin ito sa pamamagitan kung ano po yung madalas po nating ginagawa na alam po nating makakatulong. Hindi lamang po para sa ating sarili, kundi din po sa mga taong alam po nating na nangangailangan din ng kaginhawaan sa buhay. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, ibig ko habag, hindi alay. Ibig sabihin, ang kahabagan ng ating Panginoon ay isang habag na ang bawat isa sa atin. Kaya natin siya tinatanggap dahil may habag ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Huwag po sana po nating harangan ang habag ng Panginoon o ang awa, ang pagiging mawain ng Panginoon, ang pagiging maunawain ng Panginoon sa anumang uri ng aspeto ng ating pamumuhay. Kaya sa ating paglalakbay, lagi po nating iisipin na bilang isang Kristiyano, hindi po sana mawala ang pagiging mahabagin. Hindi po sana mawala ang pagiging maawain sa kapwa. Lalong-lalo na po sa mga taong alam po natin deserving tulungan. Alam po natin na talagang kailangan nila ng tulong. Huwag po sana tayo mag-isip agad ng kung ano-ano hanggat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan. Kaya't sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, muli tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na ang habag ng ating Panginoon ay isang habag para
matugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Habang misa tayo sa trabaho, habang anumang uri ng buhay na mayroon po tayo. Kaya sa mga pagkakataong ito, sa araw pong ito, muli tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na tanggapin po natin ang mga responsibilidad na bayhabag at awa. Tingnan po natin ito sa ating buhay. Nang sa ganon, wala po tayong mga maapakan tao, wala po tayong mga apihin na tao na katulad po natin. Kaya't sa mga pagkakataon na pagsunod po natin sa ating Panginoon, lagi po nating aalalahanin na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Alisin po natin yung mga bagay na makapagpapasama sa ating kapwa, lalo higit po tayo po bilang isang Kristiyano. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusalog na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. At tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo yung sibang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisirisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan yung anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, bilang sambayan ng Kristiyanong binuo ng ating Panginoon sa kanyang ngalan, awitin natin na lakas loob ang panalangin tinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintalat sa tukso, hati-hatiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang personal na kahilingan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat,
Sa darating na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina ng parokya. Maraming salamat po. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwanan ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapala ng iyong kabutihan, kabana at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo na iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga tao na nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad pong itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.